Sa isang baryo sa probinsya ng Pampanga, mahigpit na sinusunod ang tradisyon ng pagpag, isang ritual na ginagawa pagkatapos dumalo sa isang lamay upang maiwasang magdala ng masamang espiritu pauwi ng baha. Ayon sa matatanda, kung hindi gagawin ang pagpag, maaring sundan ka ng kaluluwa ng namatay o ng ibang nilalang mula sa lama. Isang gabi, ang mag-anak ni Elsa ay dumalo sa lamay ng kanilang kapitbahay, si Mang Isko, na pumanaw dahil sa isang aksidente. Ang bahay kung saan ginanap ang lamay ay kilalang luma at matagal nang sinasabing may nagpaparamda. Habang nakikiramay, napansin ni Elsa ang kakaibang lamig sa paligid at ang pakiramdam na tila may nakamasid sa kanila. Pagkatapos ng lamay, sinabi ni Elsa sa kanyang pamilya na dumaan muna sila sa isang tindahan para sa pagpag, ngunit tumanggi ang kanyang asawa, si Roy, sayang lang ang oras. Diretsuhin na natin ang bahay. Pagod na rin ako. Kahit may kaba, sumama si Elsa sa desisyon ni Roy. Pagkarating nila sa bahay, lahat ay tahimik na naghanda para matulog. Ngunit bandang hating gabi, biglang nagising si Elsa dahil sa tunog ng mabigat na yabag sa loob ng baha. Elsa, pabulong, Roy, ikaw ba yan? Ngunit nang tingnan niya si Roy, mahimbing itong natutulog. Sa takot, tinignan niya ang kanilang pintuan. Sarado naman ito. Ngunit narinig niyang muli ang yabag at kasunod nito ay ang mahina at malamig na boses ng isang lalaki. Boses, bakit hindi mo ako iniwan sa lamay? Nanginginig sa takot si Elsa. Bigla niyang napansin na ang pintuan ng kanilang kwarto ay unti-unting bumukas at sa gilid ng pinto, may isang anino ng lalaki, tila may nakatingin sa kanila. Nagising si Roy sa sigaw ni Elsa. Agad nitong binuksan ang ilaw, ngunit nang bumangon siya, nakita niya ang isang upuan sa sala na biglang gumalaw ng mag-isa. Roy, pasigaw, sino ka? Anong kailangan mo? Ngunit walang sagot. Sa halip, narinig nilang muli ang yabag na papalapit sa kanilang kwarto. Sa takot, kinuha ni Roy ang isang rosaryo at nagsimulang magdasal. Habang nagdarasal sila, biglang nagpakita ang kaluluwa ng isang lalaki sa harap nila, si Mang Isko. Mahina ang boses, hindi kayo nagpagpag, kaya sumama ako sa inyo. Kinabukasan, agad nilang tinawag ang isang albularyo upang magsagawa ng ritual. Ayon sa albularyo, ang kaluluwa ni Mang Isko ay nalito at sumama sa kanila dahil hindi nila sinunod ang tradisyon ng pagpag. Matapos ang ritual, nag-iwan ng babala ang albularyo. Laging magpagpag pagkatapos ng lamay. Ang mga kaluluwa, lalo na ang mga bagong pumanaw, ay madalas maghanap ng kasama. Kung hindi kayo mag-ingat, maaari kayong maging biktima. Simula noon, hindi na kailanman nakalimot si Elsa at ang kanyang pamilya sa pagpagtuwing galing sila sa lama. Ang kanilang kwento ay nagsilbing paalala sa baryo. Huwag balewalain ang mga tradisyon, sapagkat ito ay nagbibigay proteksyon sa ating laban sa mga nakikitang nilalang.